So, hi guys! Ako nga pala si Matthew at ako ay mag-uulat tungkol sa pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Ayon kay Yagang 1993, ang pakikinig ay kakayahang matukoy at maunawaan kung ano ang sinasabi ng ating kausap. Ito rin ay aktibong proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring pangdinig at pag-iisip. May 5 proseso ang pakikinig at tatalakayin natin to isa-isa. Ang una ay ang pagdinig. Ang pagdinig ang mismong pagdungog nimo sa mga words nga nigawa sa ihang baba or kanang imong nadunggan. Ang pangalawa naman ay ang pagkilala sa narinig na tunog. Kini mo ang pag-ila og unsa imong nadunggan or kanang pag-familiarize og unsa bay buot pasabot. Ang pangatlo naman ay pagbibigay ng kahulugan sa tunog na napakinggan. Muna pag dawat mo sa message na ilanan nimo og unsa siya, di mo na sabton, di mo na i-process ang mga words nga mo nadunggan. Ang pang-apat ay ang pag-alala sa tunog na napakinggan. Kini mo ang pagmurag dili nimo kalimtan ang mga words nga na-utter or imong nasabtan. At ang panghuli ay ang pagtugon or kanang kanang pagtubag or ugon sa imong reaction sa imong nadunggan, ingana pagtugon. Meron ding iba't ibang uri ang pakikinig. Una ay ang marginal o passive. Ito ay pakikinig na isinasagawa na kasabay ng iba pang gawain. Halimbawa, kanang magstorya ka dungan sa imong pagkaon or while gadula mo og games, munay passive or marginal. Pangalawa, masigasing na pakikinig. Ito ay pakikinig na hanggat maaari malapit ka sa nagsasalita o nag-uusap para sa ganap na pag-unawa sa nilalaman ng usapan. Or kanang sa classroom settings nato, manimatik o kasi instruction kay na ay quiz after or kanang kinahanglan guni mo madunggan tanang gisulti niya ba. Pangatlo, mapanuring pakikinig. Ito ay pakikinig na nagsusuri o naghatol sa kawastuhan sa mensaheng napakinggan. Kaning type of pakikinig kay katong murag in detail kaayo, murag small things matter hala. At ang panghuli ay ang malugod na pakikinig. Ito ay pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa sa isang kwento, dula o musika. Kaning type of pakikinig kay kanang nang malingaw jud ka kanang ma-entertain nimo. Para na manimatik kag mga music, moadto kag mga theater plays, maglantaw kag video, TikTok, ingana. At dyan nagtatapos ang aking presentation at kung meron kayong mga tanong, just PM me. Salamat! Araw sa ating lahat. Ako po si Ginoong Sabak. Narito ako upang magbigay ulat o impormasyon kung paano maging isang epektibong tagapakinig. Una, magbigay ng buong atensyon. Kapag may nagsasalita sa iyo, iwasang gumawa ng mga bagay ng sabay-sabay. Tumingin sa nagsasalita at bigyan sila ng buong atensyon. Upang ikaw ay maging isang epektibong tagapakinig, dapat mong ibigay ang buong pansin sa nagsasalita. Tumingin sa kausap mo ng diretso upang maramdaman ng iyong kausap na ikaw ay nakikinig ng mabuti sa kanya. Dapat mong unawain at pakinggan ng maigi ang kanyang sinasabi upang makuha mo at maunawaan ng mabuti ang kanyang mensahe. Ikalawa, patapusin ang nagsasalita. Huwag putulin ang sinasabi ng kausap. Pabayaan silang matapos ang kanilang mensahe bago ka magsalita. Upang ikaw ay maging epektibong tagapagpakinig, dapat mong patapusin ang iyong kausap sa kanyang hinahayag na mensahe upang maiwasan ang diskusyon. Ituon mo ng mabuti ang iyong atensyon at unawain. Saka ka na magsalita kung tapos na magsalita ang iyong kausap at kung naunawaan mo na rin ito. Tatlo, empatiya. Subukang ilagay ang iyong sarili sa posisyon ng nagsasalita upang mas maintindihan mo ang kanilang nararamdaman at pananaw. Sa puntong ito,
Dapat mong ilagay ang iyong sarili sa nagsasalita upang mas maintindihan mo ang kanyang hinahayag na mensahe sa iyo, upang mas maramdaman ang kahalagahan ng kanyang damdamin at maunawaan mo ng mas malinaw. Ika-4, magbigay ng feedback. Iparating sa kausap na naiintindihan mo ang kanilang sinasabi sa pamamagitan ng pagbigay ng feedback o pagbibigay ng opinyon kapag naangkop. Sa puntong ito, dito mo ihayag ang iyong mga saloobin tungkol sa kanyang sinasabi. Magbigay sa kanya ng komento at reaksyon mo tungkol sa kanyang mga mensahe na ipinarating sa iyo. Ang paraan na ito ay dito malalaman ng iyong kausap na ikaw ay nakikinig ng mabuti. Pang-5, mag-iwas ng paghuhusga. Huwag agad magbigay ng opinyon o hatol. Subukang intindihin muna ang buong konteksto bago magkomento. Sa puntong ito, hindi mo dapat bigyan ng hatol ang kanyang mensahe. Dapat mo munang alamin ang buong detalye upang maiwasan ang mga mahahabang diskusyon sa magkabilang panig. At iyon lang po. Salamat. Magandang araw po sa iyo, binibining Arbelin. Ako po si Reinhard C. Tonido, ika-8 pangkat. At ngayon tatalakayin ko po ang tungkol sa dapat isalang-alang sa mabisang komunikasyon. Ang mabisang komunikasyon ay isang mahalagang kasanayan na kailangang isalang-alang sa lahat ng aspeto ng buhay. Narito ang ilang mga kadahilanan na kailangang isalang-alang para sa mabisang komunikasyon. Una, malinaw na pagpapahayag. Mahalaga na malinaw ang iyong mensahe at maiintindihan ng iyong tagapakinig. Gumamit ng simpleng wika at iwasan ang jargon o mga teknikal na termino na hindi nauunawaan ng iyong tagapakinig. Pangalawa, pakikinig ng mabuti. Mahalaga na makinig ka ng mabuti sa sinasabi ng iyong tagapakinig. Ipakita na nakikinig ka sa pamamagitan ng pagtango, pagkikipag-eye contact at pagtatanong ng mga katanungan para sa paglilinaw. Pangatlo, empatiya. Ilagay ang iyong sarili sa sapatos ng iyong tagapakinig. Subukang maunawaan ang kanilang pananaw at damdamin. Pang-4, paggalang. Magpakita ng paggalang sa iyong tagapakinig kahit na hindi ka sumasang-ayon sa kanilang sinasabi. Pang-5, konteksto. Isa-isip ang konteksto ng komunikasyon. Halimbawa, iba ang paraan ng pakikipag-usap mo sa isang kaibigan kumpara sa isang profesional. Pang-6, hindi panverbal na komunikasyon. Ang iyong wika ng katawan, tono ng boses, at ekspresyon ng mukha ay maaaring makaapekto sa paraan ng pagtanggap ng iyong mensahe. At ang panghuli, puna. Humingi ng puna mula sa iyong tagapakinig upang matiyak na nauunawaan nila ang iyong mensahe. Sa pamagitan ng pag-iisip sa mga kadahilanang ito, mas magiging epektibo ang iyong komunikasyon at mas magiging malinaw at maunawaan ang iyong mensahe.